Okay, magandang araw muli mga kababayan. Meron tayong panibagong pag-uusapan ngayon. Pag-usapan natin yung pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos dito nga sa may Amerika, kung saan nag-usap nga itong si President Trump at saka itong si Bongbong Marcos. Ay, ano bang pinag-usapan nila? Ito nga pinag-usapan nila, na viral ngayon ang patungkol sa taripa na dating 20%, ngayon ay 19% na lang. Ayan, binawasan ng 1% mga kababayan. Good news na rin yan. Ayos na lang yan. Pero tila parang nagulangan tayo, mga kababayan. Nagulangan tayo nito ng Amerika. Dahil tayo ay pinatawan nila ng 19% taripa. Ibig sabihin, pag tayo nagdala ng produkto sa kanila, ay tayo magbubuwis sa kanila ng 19%. Pero pag sila naman nagdala ng produkto sa atin, ay 0%. No? Parang hindi patas ang laban, tila atang pinabayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagulangan tayo nito ni President Trump. Ano bang epekto nito, makababayan, itong taripa nito? Unang-una, napakalaki ng taripa, 19%. No? Tapos sila, pag nagdala sila ng produkto sa atin, walang taripa. Ano epekto sa Pilipinas? Unang-una, wala tayong income, wala tayong buwis na makukuha sa produkto nila. Pangalawa, lugi ang ating mga negosyante dito sa atin, sabihin sa yung mga kagaya ng mga negosyante sa atin, kasi tayo po papataw tayo sila nagbibigay ng, nagpapataw tayo ng taripa sa kanila, sa mga Pilipino negosyante. Siyempre pag nagpataw tayo ng isang produkto, nataas ang product nila, pero yung US walang taripa, ibig sabihin mababa ang presyo. Ibig sabihin, tatangkilikin na maraming Pilipino bibilihin yung produkto na mas mura. 'Di ba? Kaya ng ibang produkto ng Amerika. Kaya napag-uusapan natin ng balihiramin muna natin ng ni video ni Eli Saludar. Ayan, Eli Saludar, hiramin ko muna ang video mo. Sana wag mo akong i-strike. Ayan, pakinggan po natin itong upload video ni Saludar. Alam nyo, hindi ako makapaniwala dito po sa naging resulta ng pakipag-usap ni Pangulong Marcos Jr. kay US President Donald Trump. At dito ho ay, grabe ho mga kababayan. At sabihin natin na tagumpay po yung trade deal. Pero hindi po ang Pilipinas, kundi ang Estados Unidos. Ito pong si US President Donald Trump ay kanyang inanunsyo. Ito ho na babawasan yung taripa ng Pilipinas. Yung mga produkto ho natin ay pinapasok sa Estados Unidos, babawasan ho ng 1% lang. Kasi ang ipinapataw ho rito ay 20%. Gagawing 19%. Bilang nyo, 1% lang ho ang ibinawas. Samantalang ang US naman, yung kanilang produkto na dadalhin ho dito sa Pilipinas, zero tariff. Wala akong taripa, mga kababayan. So, inaasahan ho natin na talagang babaha ng mga produkto mula sa Estados Unidos dito kasi wala pong taripa. Yun ho. At grabe ho ito, mga kababayan. At anong klaseng negosasyon ho ito? At ito hong si President Trump, mga kababayan, inanunsyo niya ho itong, parang wala hong trade, kayo ba, sa ating mga kababayan, nagkaroon ho ba ng trade deal ho rito? Kasi ano ibig sabihin ng trade deal? Parang nagkaroon ba ng usapan ho rito? Parang wala ho, diniktahan na lang ho tayo. Sige, 20% ang na-announce namin, na taripa na ipapataw sa mga produkto ng Pilipinas na papasok dito sa Estados Unidos, bawasan natin ng 1%. Pero, yung mga produkto naman ng Estados Unidos na pupunta dyan po dito ho sa Pilipinas, ay zero tariff. Wala hong taripa. So, talagang apaw ho mga kababayan. So, kayo ho, ano ho ba kayo? Anong pananaw nyo rito at ano kaya ang magiging pahayag dito sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr.? Ano kaya ang kanyang magiging paliwanag sa kanyang SONA? Di po ba? So, alamin ho natin yan at tabayanan. Pero, pakinggan ho muna natin ito hong report mula po sa Estados Unidos. Tingnan natin para
Mas maganda ho, ito. Katatapos lamang na pag-uusap ni President Bongbong Marcos kay US President Donald Trump, inihayag ni Pangulong Trump na malapit nang matapos ang isang malaking kasunduang pangkalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Ayon sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ni Trump na magpapatupad ang Pilipinas ng zero tariffs sa ilang produkto mula sa US, habang 19% naman ang taripa na ipapataw ng US sa ilang Philippine imports mula sa dating 20%. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ayun ho, mga kababayan, biruin nyo ho ay yung 20% to na ipinapataw ho dito sa mga ano natin, i-export ho na mga produkto, binawasan lang ho ng 1%. O, samantalang sila ho, 0. Saan ka naman nakakita niya, nagkaroon po ng negosasyon, dihadong-dihado po tayo, mga kababayan. So, dito ho sa Pilipinas ay pagpasok ho ng mga produkto mula po sa US, ay siyempre, mas mura ho ito at ang matindi ho dyan, makakakompetensya niya po yung mga lokal na produkto dito po sa Pilipinas. Ako, grabe ho, alam niyo naman yung mga Pilipino, kapag galing po sa US, galing po sa tate. Di po ba ay siguradong ito po ay tatangkilikin ng mga Pilipino. So kawawa ho yung mga produkto. Dito po yung mga lokal na produkto. At samantala, yung mga produkto naman dito sa Pilipinas na dadalhin po dyan po sa Estados Unidos, 19% ang ipapataw na taripa mula po sa 20%. So nabawasan lang ho ng 1%. At so dito ho ay lumilita ho, economically, ang US, sila po ang nakinabang ho ng gusto rito at ang matindi ho rito ay palalawakin pa ho nila, no? Yung military influence dito po sa riyon at ang Pilipinas ay handang magpagamit. Mga kababayan. So, mukhang magaling ho na negotiator ito hong si President Trump. Dahil sa biro mo, napapayag ko si Pangulong Marcos Jr. na zero tariff yung ipapasok na produkto ng US dito. Samantalang si Pangulong Marcos Jr. ay napapayag naman itong si Trump na bawasan lang ho ng 1%. Biruin nyo, mahirap po tayo na bansa. Kung tutuusin ho, hindi ho ako sa nagmamayabang mawalang galang na po dyan sa mga sa iba pang mga opisyal ng gobyerno at yung mga apologies ng Marcos Jr. administration. So, yun ho. Base po ito sa alam nyo, hindi ito inanunsyo mismo sa sa, di ba, merong parang humarap sa media, ito pong sina Pangulong Marcos at ito pong si President Trump. Ayan ho. Ang ganda ho, ng litrato. Ayan. So, pagkatapos ho niyan, ay biglang inanunsyo na po ni Trump at sa kanyang ito hong yung sa kanyang account o yung Truth Social ay kanyang ito ho, President Ferdinand Marcos of the Philippines is just leaving the White House. Yun ho. With all of his many representatives, parang sinabi, kasama yung mga napakaraming mga kinatawan. So, it was a beautiful visit. And we concluded our trade deal. Yun ho, sabi na ho. At sabi niya ay whereby the Philippines is going open market with the United States and zero tariffs. So, papasok ho, babaha ang mga produkto ng US dito sa Pilipinas at wala pong taripa, zero. Samantala, ang Pilipinas naman ay magbabayad po ng taripa ng 19% diyan po sa US. Mula po sa 20, di ba, sabi ho ni Pangulong Marcos Jr., hindi, pupunta ako sa Estados Unidos at makikipag-usap ako kay President Trump para yung 20% ng taripa na yan, mabawasan. Yun nga ho, nagtagumpay ho, nabawasan ng 1%. Hindi man lang sana, kung zero ang tariff sa US na papasok dito sa Pilipinas, sana ipinilit naman ho ng ating Pangulo na dapat zero rin ang mga produkto dyan sa Pilipinas. Kapag hindi pumayag, halimbawa, umayaw ito si Trump, hindi pwede, kailangan 19% lang kayo. O sige, tanggalin no yung
tanggalin yung mga EDCA sites dito sa Pilipinas. Dapat ho ganon kasi meron ho tayong pang kumbaga sa pang bargain di ba? Yan po ang naging usapan at hindi po nakapalag. So lumilitaw na mukhang mahinang negosyador. Dito pong si Pangulong Marcos Jr. samantalang itong si President Trump ay napakagaling na negosyador. Biro mo, produkto ho nila na napakayaman na ho nila na bansa, zero tariffs pag pumasok sa Pilipinas. Pero tayo ho, pagpapasok ho sila sa yung produkto natin sa US, 19%. Inuulit-ulit ko lang para inyo pong maintindihan mga kababayan. So, yun po. At ang sabi ho, sa social media account ni President Trump, ito ho, yung sabi niya, sa zero tariff sa US, Philippines will pay 19%. In addition, ito, we will work together militarily. Tapos it was a great honor to be with the President. He is highly respected in his country. So, binola pa si Pangulong Marcos as he should be. He is also very good and a top negotiator. Aba! Yun, talagang bolero itong si Trump, no? Sabi niya, no? He is also very good and a top negotiator. We extend our warmest regards to the wonderful people of the Philippines. So, magaling palang negotiator daw itong si President Marcos, sabi ho ni Trump. Kasi, pabor ho sa US lahat. Yun nangyaring usapan ho, mga kababayan ako. Kaya ang dami ho mga reaction ho dito sa ating mga kababayan. So, ang siguro sabihin natin na ang naging lang ho rito, naging malaking ang pakinabang ho rito ni Pangulong Marcos Jr. ay nakaharap niya ho si Trump. Diyan po sa White House at ang ganda, picture-picture. Ang ganda, photo op. So parang ganun lang ho, mga kababayan, no? At photo op. Kayo ho, sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, dito po sa ating channel, ano po masasabi nyo rito? Uulitin ko, yung usapan, pagpasok ng mga produkto ng US dito sa Pilipinas, zero tariffs. Ang Pilipinas naman, pagpapasok ang produkto dun sa US, 19% mula po sa 20%. Kayo ho, ano masasabi nyo ho rito, mga kababayan? So, ang matindi ho rito ay yung US media ay hindi po nagkaroon ng pagkakataon, no? Na makapagtanong kay BBM tungkol po rito sa Pilipinas. Wala ho na sana ho di ba, kasi kapag US media nagsabi, pang buong mundo yan, mga kababayan, samantalang wala ho. At yun, siyempre, si President Trump ang talagang pinupog ng tanong. At ang matindi ho rito, yung sa habang nag-uusap yan, andyan, nakaharap po yung yung media, pati yung US media. Wala ho, hindi na pag-usapan, hindi ho na i-announce doon yung trade deal na ito, mga kababayan. Wala ko kundi inanunsyo ni Trump sa kanyang social media account. So, it was a Donald Trump show. At si President Marcos, parang yung sa airtime ho, mga kababayan, 10%. Parang naging, sabit lang ho itong si Pangulong Marcos dyan po sa press ko na yan, dyan po sa White House. So, grabe ho. Kayo ho, sige, magbigay ho kayo ng komentaryo. Dito po sa ating channel at talagang lumitaw po na dehado ang Pilipinas dito po sa US. So, parang kinawawa naman ho tayo ng Amerika. Sana, kahit pa parang pumalag naman ho ang Pangulo. Huwag naman 1% lang ikakaltas. Napakaliit naman ho nito, mga kababayan, di ba? 1%. 19% mula 20%. Tapos yung US, 0. So sabi po, naunang sinabi ho dyan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posibleng maisama ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang idadaos na State of the Nation Address o SONA. Sa Lunes na po yan at July 28, ito hong kanyang biyahe sa Estados Unidos. Ano ho kaya papaano ho kaya may paliliwanag ho ito ni Pangulong Marcos?
na nakadiskwento ho tayo, nakabawas lang ng 1% dito po sa taripa na ipinapataw po ng US, samantalang di po ba yung yung ibang bansa, mga kababayan, hindi nga pumunta. Hindi ho pumunta sa US, tumawag lang ho, mga kababayan, nakakuha sila ng malaking discount. Dito po, ano ba nangyari dito sa atin, mga kababayan? Parang dihadong-dihado o siguro nasa Pangulo kaya ito? Di ba, nandun ka na mismo, personal, alam mo, ako inaasahan ko, mga kababayan, na makakakuha tayo ng malaking advantage kumpara po sa mga ibang bansa na tumawag lang ho kay President Trump tapos nakakuha ho ng magandang diskwento. Ito ho, babanggitin lang ho natin, mga kababayan, para po sa inyong kaalaman. Ito ho, si Pangulong Marcos Jr. pumunta ho mismo doon sa US at hinarap itong si President Trump. Nakakuha ng 1% na bawas. 20% ho kasi sa atin ang ipinataw. Samantalang ito yung sa Indonesia, si President Prabowo ay nakakuha ho ng ng malaking discount. Ito mula po sa 32% na ipinataw po sa Indonesia, naging 19%. So ang laki ho ng nakuhang diskwento, 32 minus so naging 19%. Ayan mga kababayan, talagang napakahina ng ating Pangulo. Isipin nyo, hinayaan niya na gulangan ang Pilipinas ng Amerika. Isipin nyo, totoo yun mga kababayan. 32% ang pinataw ng Amerika sa may Indonesia. Pero tinawagan lang ng presidente ng Indonesia, si Trump, binawasan at ginawang 19% din yung kanilang taripa. Isipin nyo, tawag lang yon. Samantalang itong si Bongbong Marcos, pumunta ng Amerika, kasama pa may mga kasama pa siya, at gastos ito ng kaban ng bayan. Tapos 1% lang yung binawas ni Trump na taripa sa Pilipinas. Ang masakit dito mga kababayan, yung Amerika, pag nagdala sila ng produkto sa Pilipinas, zero taripa. Diba? Grabe naman. Hinayaan ni Bongbong Marcos na gano'n yung ginawa ng Amerika sa atin. Samantala, ang EDCA, makababayan, dito sa Pilipinas, walang binabayaran ng Amerika. Dapat nilaban niya yun, na hindi pwedeng na 19% lang o zero taripa. Magtaripa rin kayo sa amin. Kasi libre na nga ang EDCA dito sa Pilipinas. Nag-stay yung EDCA site dito sa Pilipinas, wala nga kayong binabayaran Tapos ngayon papatawan nyo kami ng 19%, kami kayo 0%. Grabe. Sige mo, totoo lang mga kababayan. Pag naiisip natin itong presidente natin, walang kakwenta-kwenta. Totoo lang, walang kakwenta-kwenta. Okay, bye-bye po and God bless.